Sinundo nga namin siya. 30 minutes nga lang ang biyahe. Nakarating na kami sa kanila. Ang bilis na makarating nga. Nandito na kayo agad. Oo, nung makausap kasi tayo, nasa biyahe na kami. Nakakainis ka ha? Akala ko matagal pa kayo. Ting, pasok muna kayo. Liligo lang ako sandali. Habang bababa siya ng hagdan, hindi ko nga maiwasang mapadidik sa kanya. Dakte, lalo siyang kumanta. Mapel, saan mo gusto bumunta? Ano? Nagyaya ka? Tapos hindi mo alam kung saan tayo pupunta? Sumakay na kami ng car. Nanood kami ng sine at kumain sa labas. Maghapon lang kami magkasama. At nang gabi na, hinatid ko na siya sa kanila. Teng, salamat ha. Nag-enjoy talaga ako. Ingat kayo sa pag-uwi ha. Bye. I love you. Lunes na umaga nun, maaga nga akong nakapasok sa school para sana sabay kami ni Mabel umakyat. Kaya lang, tumunog na ang bell, wala pa si Mabel. Kaya umakyat akong malungkot, napansin bala yun ng kaklase ko. O Teng, malungkot ka yata. Porque wala si Ate Mabel. Nakakakanyan ka na. Isang linggong wala si Mabel, kaya isang linggo din akong walang kanang magklase. Hindi nga ako napasok sa massage class ko. Kaya pagdating ng Mabel, napayakap ako sa kanya.